Sa Pilipinas nating mahal, hindi pa dumadaong ang mga Kastila. Hindi pa naliligaw si Magallanes. Hindi pa namiminto halos ang 1521. Ang tamaan ng kidlat ay nagtirinas, nasusunog, namamatay. Tao, hayop, halaman. Kapag natapatan ay nagpaparikit, nagliliyab, nag-aalab. Fire is more powerful than combined armies of the world, more deadly than bullets, and have wrecked more homes, empires, and even civilizations than the mightiest of siege guns. Because of this, man's concerns regarding the use and control of fire gave way to the discovery of firefighting as a kind of science to protect himself and his property, as well as civilization itself. Kaya't sa kislap ng baliktanaw, muli nating balikan ang kasaysayan. Bureau of Fire Protection, noon, ngayon, at bukas. Sa ng baliktanaw, ang apoy ay naging kaibigan, ngunit isa din sa naging kaaway. Nagpatuloy ang buong mundo sa pagsisikap na pigilan ang pinsalang dulot ng apoy. 23 BC, nung nagkaroon po ng major fire sa Rome, ay nag-establish si Augustus Caesar ng kauna-unahang organized na pamatay sunog. Ito po ay composing of 600 slaves. Pero nung mga 6 AD, pinalitan na po itong mga slaves na to ng mga pinalayang mga alipin, at ito po ang nagprotekta sa Rome ng mga 500 years. Noong 4th century ay nagkaroon po ng kauna-unahang double cylinder na piston pump. Noong naman 10th century, inimplement po nila yung tinatawag na curfew. Pagdating po ng sunset, ay lahat po ng apoy sa bahay ay kailangan kong patayin. Yung pinantatakip po dun sa apoy na yun, ang tawag po nila noon sa French, curfew, sa English, curfew. Noong 1647 ay dun po sa New Amsterdam, na ngayon po ay New York, ay yung pong Governor General doon na si Peter Stuyvesant ay nag-establish po ng kauna-unahang brigade. Ang tawag po nila dito ay Rattle Watch. Noong mga 1736 po, si Benjamin Franklin ay nag-establish po ng fire insurance. At the same time ay nag-organize din siya ng fire brigade. Yung sa unang-unang organized na brigade ay gumamit sila ng bucket brigade. Gumawa sila ng tinatawag na yung gooseneck na bakal, na ito po ay nakalagay sa isang kahon, at yun po ang nilalagyan ng tubig. Yun po ang kauna-unahang pump na may direction yung tubig. At doon inimbento nila yung kauna-unahang pump na pina-under ng belt. So ang ginawa nila, gumawa ng tinatawag na steam engine. Nung gumagamit na ng steam engine, kailangan ngayon madala yung steam engine doon sa sunog. Yung para madala yan, hinahatak yan ng mga bumbero. Yung iba humahatak, yung iba tumutulak. Meron yan gulong. So, napag-isip-isip nila na ihilahin na lang ito ng mga kabayo. Suddenly, na-invento na ngayon yung modern na engine ngayon, yung sasakyan na gumagamit ng internal combustion engine. At ngayon, instead na steam engine, ito ng internal combustion engine na ang magpapaandar ng pump. Nung tumagal po, ay hindi lang firefighting ang ginagawa ng ating mga bumbero, kundi nagre-rescue na rin sila. Abak ang buong mundo ay may kanya-kanyang kasaysayan sa larangan ng pagsugpo ng apoy. Gayon din ang ating perlas na sinilangan, ang Pilipinas, ang kasaysayang pinamana sa atin ng panahon. Ito yung mga kwentong na-discover yung apoy dahil sa kidlat. This is my own study and on my research, and some of these are applying the anthropological approach of looking at history. We can say, kung titignan talaga natin yung fire as fire service, meron siyang pre-Spanish era, nung hindi
pa dumadating ang Spanish colonization. Spaniard came with 1521. Prior to that, there had been already yung tinuro ni Saide, may tatlong migration na nangyari. I do believe doon pa lang sa migration niya, there is already that sense of fire protection since fire is needed as part of their daily living. And once there is also fire, pag hindi mo ginamit ng maayos ito, it can also be a cause of destruction. Especially at that time, most of the building materials are made of wood. And we can see also, if we look at history, we see that they're metal crops. So, ang pagpapalambot at pagtutunaw ng mga metal, ng brasses, and even gold ornaments, definitely you use fire. Yung profesyon na ukol sa pangangalaga sa apoy, instinctly, nandoon na yan sa sibilisasyon na dumating dito sa Pilipinas. Dalawang uri ng alipin ng mga royals na, di ba? Yung aliping sa mamahay, at aliping sa gigilid. Di ba? Yung sa mamahay, yun yung aliping nandoon sa loob ng bahay. Yung sa gigilid, yun yung nasa labas na nagsisilbi, naghahakot ng kahoy, nag-iigib ng tubig. And at that time, organized na as mga barangay, may mga nagpapatol din yan, may tanod na tinatawag natin. These are the same people, yung naka-assign na nagro-ronda, they are the one in charge of lighting up yung mga daan. Kaya nagsapot, sila yung may taga-ilaw ng mga, at that time, mga ilawang sulo. No? These are the same people, inherit na doon sa function nila to be a fire prevention officer. I look at yung aliping sa gigilid and yung mga ronda, they are the first firefighter of the Philippines. Noong unang panahon, yung mga unang tao na mahilig sila sa wars, ano? Tribo-tribo, grupo-grupo. So, it's also an instrument of aggression, fire. So, if it's an instrument of aggression, definitely, you will organize a certain group of people to address that threat. Nauso na rin yung fire brigade or the pumpers. Because ito yung mga peacekeeping officers na was designated to handle this type of equipment na nagbobomba ng tubig. So, from that, doon na lumitaw yung pangalang bombero. Bomba, bombero. Sa pagpasok ng siglo XI, natatag ang Manila Fire Department sa Pilipinas at nagkaroon ng mga pagbabago sa larangan ng fire service. Yung key 12 fire station sa Manila. Bakit Manila? Kasi ang Manila ang unang nabigyan ng water supply. So from Montalban, yung Wawa Dam, they developed it starting in 1920s. Dumating na rin yung mga gamit. From the initial horse drone siya, tapos manual pump, pumasok na yung steam engine system. So ang mga naging unang mga fire truck dito ay Ford. Nung nagkagera, pagkatapos nung pagsakop ng Hapon, doon din ulit na-revive. Kasi even in the time of wars, doon nakita yung necessity ng serbisyo ng fireman, ng fire service. Nung nakaupo na si Marcos as president, dumating na yung mga maraming equipment. Ang panahon ni Marcos, nagkaroon ng integrated national police force. At that time, ang pumalit ni Cordeta is now Brigadier General Ernesto Madriaga. So General Madriaga is a transitory head. You see to it the transitions up to the changing of the fire service from an integrated unit of IMP into a separate bureau, when at that time the first director of the bureau is Director Tanchanco. Ang Bureau of Fire Protection ay nilikha sa ilalim ng Republic Act 6975, otherwise known as Department of Interior and Local Government Act of 1990, and was promulgated in 1991. Being the fire chief of the Bureau of Fire Protection, kasi ako yung umpisa. Si General Madriaga, yung sinundan ko, umpisa yung kanya, yun ang transition period. Sa akin, yun ang umpisa mismo. So, I found out during that time na okay ang fire operation natin, okay yung mga istasyon, but wala tayong support. Walang marunong mag-administrative, walang marunong magbigay ng logistics, walang accountants, walang lahat yung mga support services. So we have to organize them all over the Philippines, give them training, at this is what we found now in Bureau of Fire Protection. At ngayon, ang Bureau of Fire Protection sa panahon ng modernisasyon
At ito na nga, taong 1991, nang opisyal na hiniwalay ang pamamahala sa kagawaran ng mga bumbero. At dito na itatag ang BFP o Bureau of Fire Protection.